Ang programang ito ay rated WDGAF. Maaaring may sensitibong nilalang at mga bashers. Opinion kasi namin to. Tangin na naman kasi ng opinion nyo. Let's get ready to rumble! What is up mga katitos and katitas? You're listening back here sa aming maliit na podcast. Kayo po yung nakikinig sa The Opinionated Titos with me, Boss Lots. And me, Papa Densyo. Alright. Kung bago lang pala kayo dito, pangalawa na namin to, no, Dens? No? Pangalawa na natin. Oo, baka may oras kayo. Try nyo pa na pakinggan or Kung bago kayo, yung una naming yung aming The Pilot episode. Yes, sir. Maganda yun. Kaya kung nakikinig kayo ngayon, balikan nyo rin yung first para masaya, di ba? Yes, sir. Tsaka nga pala, pre, lang kasi may feedback dun sa una nating na gusto nilang makita yung mga live faces natin eh. Oo nga eh. Pero yun nga, to follow natin yan. Wait lang muna sila. Kailangan lang ma-set up munting studio sa inyong butihing tahanan. Tsaka yung itsura natin, pre. Medyo kami. Medyo summer look kami pareho eh. Oo laging medyo lagi naka-bold. Oo, dahil mainit. Guys, if you're wondering nga pala, meron kaming YouTube channel with the same name, The Opinionated Titos Podcast. Tsaka Facebook din. Yung dalawa na yon. So, kung gusto niyo na update, nandun lang sa dalawang channel na yon. YouTube and platform na yun. FB. Facebook. Just, mali mo, in the near future, pasok na rin tayo sa Kasi ako, wala akong hindi ako nagti-TikTok eh. Natin, mapunta tayo doon. Tsaka sa most likely, Instagram. Oo. Tayo ng kung anong pwedeng platform na pasukin. Pre. Oo. Laban lang. Balita ko, kabubukas mo lang ng aircon na sobrang init, brother. Oo, men. Alam mo iniisip ko, makapagtipid ng kuryente sana. So, baka mamaya, katitipid mong kuryente, mag-aircon ka sa hospital, pre. Oo, yan ang problema kasi. Siyempre, nababalita na kahit saang bansa. Lalo na sa Asia, sobrang init daw, pre. Talaga, dito nga sa atin, marami na rin cases, nagkakaroon na ng maraming heat stroke, pre. It's true. Kasi nga yung tinatawag nila na heat wave na parang yung nagsispike yung init ng Tama. Oo, na parang may recorded yata yung pinakamainit sa bandang Cagayan yata yun. Oo, parang na 48 yata, 48 degrees. Oo, yung iba nga, kung hindi ako nagkakamali, pre, nag-52 pa nga eh. Grabe na yun, pre. Convulsion na. Oo, grabe, pre. Oo. Kasi, yun nga lang, pre, no one time, parang lumabas akong bahay ng tanghali. Parang, pre, nakakapaso yung init. Grabe. Sakit sa balat. Pre. Actually, ma-connect ko na din, pre. Kaya ako, feeling ko, kaya ako nadali eh. Nadali nga pala ako, guys, nung Lunes ng motorcycle accident dahil sa mga hindi nakakalam. Dahil kasi nga pre, medyo siguro, alam mo yun, yung nagda-drive ka sa initan, siguro wala ka na rin sa tutok dahil nga sa init. Ayun, hindi na nakapag-isip ng tama. Kaya ngayon, recovering from injury ako ngayon. Pero goods naman, sir. Goods naman, pre. Ang maikwento ko lang din kasi bandang bandang show yun eh. Sa Wakwak Village ata yun or Wakwak Street, whatever. Tapos pre, hindi ko napansin, although lagi akong dumadaan doon, nakakalimutan ko, hindi kasi painted yung humps. So, hindi ko na malayan, nakalagpas na ako. Pag brake ko, yun, bumuwal na yung motor. Actually, pre, hindi ako nagasgasan ng kalsada. Ang gumasgas sa akin mismo yung motor ko.
'di ba? Okay. So, Oo. ayun. Pero okay naman, nakapagpa-X-ray na and all. Okay naman pre, walang damage. Yun nga lang, Tosino legs. Tosino leg pala, leg. Oo, pero better na yan kaysa yung mga di ba? Mga na-aksidente na talagang napipilayan, nababagok. Oo, totoo yan, pre. Totoo. Kaya yung mga, baka may listeners tayo, mga riders dyan, ha? Oo. Lagi tayong as much as possible, lagi sana tayo naka-helmet, tsaka, ayun, extra caution. Kasi talagang pre, kahit sobrang ingat mo talaga, hindi natin, Totoo yan. Hindi mo yung aksidente, pre. Kaya, buti na lang. Mabagal ako. Buti na lang mabagal ako. Pre, minsan talaga totoo yun, yung kahit kabisado mo na yung kalsada. May times talaga na parang sa sobrang kabisado mo siya, yung medyo nagiging careless ka. Oo, kampante. Oo, tama. Oo, yun. Tapos, syempre, alam mo naman dito sa atin sa Pilipinas, pre, ang mga kalsada dito, kahit anong ganda, sinisira, di ba? So, may mga times na mabubulaga ka, ginagawa to, di ba? So, parang, extra caution lang din. Para, lalo na pagka yung mga local politicians natin, kailangan ng extra income, kaya nag-aayos ng kalsada. Yung matinong kalsada, binubutas. Yes, sir! Tapos yung butas-butas na kalsada, hayaan nilang butas. Oo. Tangina talaga. Pakalupit, patagal ng negosyo yan, pre. Oo, pre. Baka may bagong labas na sports car na gusto bilhin, alam mo na. Oo, yung galing sa customs na hindi alam kung nabayaran ba yung customs duties. Yung customs yung hot car. Oo, pre. Minsan nakakatawa lang din, makikita mo sinisira nila yung mga sports car. Maganda doon, dapat sirain nila, nakangat yung hood. Oo. Kasi minsan makakatawa, sirain, tapos wala na yung makina, pre. Oo, malaki value nun. Style lang yun, pre. Kasi kaha lang yung titirahin, di ba? Pero yung laman, nakakuha na. Wala na. Negosyante. Magaling talaga, yes, sir. Mahirap na usapan yung politika. Marami na dyan. Marami. Saka na natin idadive yung mga ganyan, pre. For now, medyo, ganun din magiging controversial na tayo. Tsaka na natin pag-usapan, di ba? Speaking of mauna muna tayo sa bago yung mainit-init, pre. Dito muna tayo sa Kamote Riders. Lamang na since na aksidente ka recently. Kasi nga, ayun. Kahit hindi ka kamote, talagang hindi natin maiwasan talaga yung aksidente. Kaso minsan, yung aksidente din kasi cost din talaga nung mga rider katulad nun, di ba? Halimbawa ako, since na-control ko naman kahit papano, hindi naman kamote yung driving ko, kahit papano yung damage medyo maliit kumpara sa kumpara sa prena, tsambahan ka, hinahanap mo yung aksidente at nagulungan ka o na tumbilapong ka o whatever, racing ka, putsa, may kalalagyan ka. Sabi nga nila kapag nagmumotor ka, pre, yung isang paa mo nasa hukayan. Kaya kailangan lagi kang cautious. Kasi nga cautious na nga ako, pre. Di ba? Nalingat lang ako. Kumbaga, lumipad lang yung utak ko ng sandali. Di ba? O na-aksidente na. Yung pang walang kakwenta-kwenta. Minsan wala pang helmet ang mga lintik. Di ba? Totoo. Diba? Saka alam mo sabi mo isang paa nasa hukay mo pag nagmumotor. Kaya yung iba kasi ginagawa, dalawang paa yung nasa hukay pag nagmumotor. Pre? Pre? Ano yun, pre? Yung, YOLO, pre, YOLO. Oo, pre. Kaso, ayun nga, alam mo naman palang YOLO tapos ewan natin, pre, baka siguro, kumbaga, nandun na tayo na siguro nagbibigay ng adrenaline rush sa kanila, yung ganyan. Kaso nga lang, sana, gawin nila sa tamang lugar. Huwag sa mga national roads, pre. Dapat sa racetrack, pre. Diba? Kasi nga, pre. Kung bumarera, doon ka sa tamang lugar na pagkakareraan. Para talagang, kung gusto mong ubusin yung tuloy ng motor mo, ubusin mo. doon. At saka kasi, pre,
pag sa mga racetrack ka nag-racing, maaksidente ka man doon, kumbaga, Merong I'm not saying naka-standby. maaksidente ka, pero kung maaksidente ka man doon, kumbaga, yung mga tao sa paligid mo, maiintindihan na parang, ay hindi kasi, saka, tawag dito, hindi ka mababash. Oo. Doon Kasi ka nga, magsumemplang, nasa tamang ano ka. ganyan. Kasi di ba, Oo, kasi pre, di ba nasa sa tamang- racetrack, di ba? Di ba pag nasa racetrack ka, Pag nasa-dente ka doon, lahat ng tao doon, most likely, alam po anong gagawin sa'yo. tama. Tsaka may Diba? may magre-responde ka agad na medical team o ganun. May naka-standby agad. Matik yun, may mga medic Matik. doon. Oo, Diba? di ba? Oo. Ayun, Dito sa atin kasi, sa Ah. national doon, pag na-aksidente ka, ang ano lang, tawag dito, huwag mong galawin, ganyan-ganyan, tawag kayo ng tawag kayo ambulansya or what not, traffic. oo. Yung ambulansya, Makapitpitan ka pa wala nun. na, traffic na. Oo. Pucha. Kasi syempre, kasama na yung usyoso doon, mga umuusyoso. Kaya Oo, lalo pre, magtatraffic. diba? Hindi dali. Din. Hindi mo naman sila mapigilan na huwag ka umusyoso, di ba? Oo, di ba naman maaawat mo pa lahat yun? Yung nakakaintindi, alam mo ang gagawin. Oo. Kaso nga lang, ayun Mas nga, maraming hindi. mas maraming hindi alam yung gagawin. Oo, tama. Mas marami yung meron kesa dun sa Oo. talagang gusto tumulong. Tama, pre. Kaya kailangan kayo, guys, medyo doble ang ingat. Kasi nga, yun, katulad ko, katulad sa akin, di ba? Nag-iingat naman ako. Hindi ko naman masasabing perfecto ako, pero nag-iingat ako. Nadali pa. Pero yun nga. Ano lang tayo, sir? Lagi lang tayong defensive driving. Defensive driving. Dapat. Since nandito tayo sa usapan na to, sir, ikaw bilang rider, anong masasabi mo dun sa mga sweet potato na nagre-racing sa Marilaki? Ay, pre, sa totoo lang, ito sabihin ko sa'yo hindi ako pumupunta sa Marilaki. Bakit? Kasi pre, weekend ang off ko. At kung weekend pre, dun naglalabasan ang mga kamote riders. Kasi pre, yung pinsan ko, si Jason, kilala mo yun, di ba? Ni Jock, oo. Kapatid ni Jock. Yun, nakapag-try na siya ng weekday pre, okay daw. Wala daw yung mga kamote, wala daw yung mga pitik. Yung nag-photograph, kasi yun nakaka-attract din yun, yung pumipitikan ka syempre. Mga nagpipicture. Oo, doon ka nagbabanking para maganda ka sa photo, di ba? Yun nga yun. Sabi niya, mga Saturday, Sunday, yun yung maraming mga nagre-racing pre. Ang sa akin lang pre, buti na lang kung ikaw lang mag-isa maaksidente, hindi pre, nandadamay ka pa ng matinong rider o matinong... Most likely makakadamay ka no? Oo, kasi pre, tangina, papatayin mo na yung sarili mo, mandadamay ka pa, lintik ka, di ba? Ayun na nga, sir. Oo, totoo, tama. Kahit anong Kaya yung rumble pre, yung rumble yung putol-putol na paint pre, yung nakausli, parang mabababaw na humps, parang gano'n. Ay, oo. Yung rumble. Ano yun? Madulas yun Oo, pre, pag umuulan. Nilagyan na nila yun pre, tuloy pa rin. Walang makakapigil. Ewan ko ba kung anong kasi pre ako kayo kagaya yun yung pinsan mo si Jason. May mga tropa din ako doon, hindi ako nakakasama sa kanila. Pero kasi pag nagra-ride sila, yun documented din, nagvi-video sila ganyan. Nakikita ko nga. Nakikita ko naman na kumbaga weekday din sila nagra-ride. Tapos pagka nagra-ride naman sila, alam mo yun pre, chill lang. Kumbaga kasi pre, na parang alam mo yun, nandun ka lang para mag-enjoy. Tama. Yung kasi minsan, pre, hindi na enjoyment parang, yun nga, dahil may pumipitik. Alam mo yung pasikat. Oo, pasikat sa mga chicks. Worth it ba na, puta, i-buwis mo yung buhay mo para sa isang picture na, puta, naka-banking ka? Worth it ba? Parang alam mo yun? Ewan ko, siguro may magsasabi na, hindi nyo kasi alam yung feeling ng adrenaline, ganyan. Kasi ako, mas gusto ko yung yung buhay ako. Totoo yan. May inuuwi ang pamilya, di ba pre? May inuuwi ang pamilya at wag ka nang mandadamay. Tsaka pre, di naman pala pre, sasabihin nung iba dyan, hindi, wala pa naman ako wala pa naman ako asawa, ganyan. Tama.
Tangin na lahat tayo may magulang, pre. Oo, tama. Whether isa lang yan, dalawa yan, o halimbawa, pareho lang wala yung magulang, may lolo ka, may ultimo lola ka, yung may mga tita ka. abandonado nga or Oo, uli lang oo. lubos. Meron pa rin naghihintay sa bahay yan pag uwi. Tama. Hinahanap pa rin, pre, pag hindi nakakauwi. Tas ikaw, pre, Diba? Oo. diba, buwis-buwis lang. Diba? Tas mga abala ka pa ng ibang tao, diba? Yun na lang yung hiya mo na lang na makadamay ka ng ibang tao eh. Kung ikaw ang madedo, ikaw na lang kung gusto mo talaga maaksidente. Tsaka yun nga, pre, di ba? Sabi mo nga, ayun, yung thrill, hindi mo kasi naintindihan or hindi niya naintindihan kasi yung thrill ng speed, di ba? Pero yun nga, may avenue nga, katulad ng sinabi mo, racetrack, pre, di ba? Pwede na mo muna mang gawing legal eh. Kaso lang, pre, baka iniisip nila magbabayad pa sila o saan ka dadali ng thrill mo, pre, di ba? Di pag-ipuna mo, di ba? Kung gusto mo mag-racetrack, wag sa daan, wag sa makakadamay ka ng ibang tao. Wag din sa nakakaabala ka. Oo. Tsaka, kasi, again, may reason yan kung bakit tinawag na national road yan. oo. Ibig sabihin yan, pwedeng gamitin ng lahat. Tama. Hindi Diba? racetrack yan. Tama. Oo. Ano naman dyan. Kaya nga tinawag na racetrack yun at kaya tinawag na national road. Tama. May purpose yun. Bakit ganun yung tawag Tama. sa kanila, di ba? Oo. Road ng mga tao, di ba? Lahat ng tao pwede dumaan. Tsaka ayun nga, syempre, kunwari, nasa racetrack ka, lahat ng tao doon na nasa loob ng racetrack, alam nakakarera ka. Tama. Hindi Baka turuan hindi ka ka pa. mapupunta doon para mag-shield ride. Di ba? Kaya Yung shield ka- ride yan, applicable yan sa mga Yan. national roads natin. Yan ang masarap dyan, pre. Oo. I-appreciate mo yung Tsaka, pre, dinadaanan mo. Oo. At saka, kumbaga, kung gusto mong bumirit, maghintay ka ng kunwari, nasa national, maghintay ka ng tamang pagkakataon. Tama. Hindi tama, yung basta gusto mong bumirit, bibirit ka. Tama. Kumbaga, birit wisely, birit safely. Yung alam mong safe, birit mo. Diba? Katulad nung dati naming rides, pre, doon sa South din. So, 'di ba, may leader ka doon. Sisignalan ka na diyan. Alam niya, yung leader kasi usually, yan yung mga nakakaalam kung ano yung daan, kung ano yung safe na daan. Sasabihin niyan, sige na, ibirit nyo na. Yun, dire-diretso yun, pre. Kasi kapag hindi mo binirit naman, pre, sobrang tagal. Ang tagal ng biyahe, pre. So, yung sinisignalan niya, pre, na, sige, biritan niyo na yung kung anong kaya nyo, kung anong pinaka-safe na kaya nyo. Dire-diretso lang yun. Walang ligo-ligo. Kasi hindi pa naman expert, pre. Tsaka, first of all, wala ka nga sa racetrack. So, kumbaga, ano lang yung, kumbaga, yung sinabi mo nga, pantanggal adrenaline lang, pre. Di ba? Kumbaga, mailabas mo lang yung init mo. Tama ka naman doon. Saka, pre, speaking of, isipin na natin, na yun na nga mismong mga pro at mga amateur racers. Pre, sila minsan na-aksidente sa racetrack, pre. Oo naman. Di ba? Paano ba yung ikaw nakamote na makakarera ka sa national road? Oo. Tsaka may yun. Ang maganda kasi sa racetrack, pre, yung kondisyon ng road, kakapit talaga yung gulong mo. It's made for that. Oo. Yeah. Para doon talaga sa sport na yun. Katulad nung halimbawa, di ba, meron ngang mga branded na Pirelli tires. Yung mga soft compound na tinatawag nila, pre, para kumapit talaga sa daan. Naku, mahal yun. Tapos gagamitin mo sa syempre, maporma. Mga racing tires ka. Gagamitin mo ngayon sa city riding. Hindi puta, ubos agad gulong mo nun. Ito nga, pre, may pangbili ka ng mamahaling gulong. Hindi ka sa racetrack, pre. Hindi ka maka-save para sa racetrack. Kasi yun, pre, sa totoo lang, mabilis mapudpud yan, yung mga soft compound, yung pang racing na yan, pre. Mabilis mapudpud yan, pre. Hindi pang city yan. City yan. So, pagkatapos nun, halimbawa, nag-racing ka na, di ba, pre? Mahal yung gulong mo. Papalitan mo ulit yan kasi napudpud. Another gastos na naman. Pero yung pang racetrack mo, pre, kahit anong gulong ang gamitin mo, at least acceptable kasi yung road conditions doon para doon nga, sabi mo nga, doon nga siya ginawa. So yun yung avenue mo para maglaro ka o mag-racing ka, di ba? Hindi sa national road, di ba? At saka yun nga, pre,
dun sa point mo na may pambili ka ng ganito, wala kang pambayad sa racetrack. Na parang, totoo na parang tanga na may pang setup ka ng motor mo. Ayun, Magkano isa pa yun. ginagastos mo sa motor mo. Wala kang ano. Isa Di pa ba? yun. Kasi kung kaya mo namang gumastos tinan mo nakakapag-save ka nga para ma-upgrade yung motor mo kung ano mang burloloy ang ilagay mo. O kung mga ngarera ka, dilagay mo na sa legal kaysa mandamay ka pa ng tao, maaksidente ka pa, paiyakin mo pa yung mga magulang mo, mga nagmamahal sa'yo, di ba? Umuwi ka ng ano. Tsaka, tangina pre, city, brother, city, magnangarera ka. Anong purpose yun? Traffic, brother. Diba? Tsaka ano pre, ito pa yung isang kinabuburat ko ano. Parang may nag-trending na video noon yung nagda-drag racing. Hindi ko alam saan sa Pilipinas yun. Yung sinalubong niya yung ano pre. Kalimutan ko ano sasakyan niya, adventure yata yun o crosswind. Oo. Yung sinuro niya yung crosswind, yung patay siya, di ba? Dali. Dali yun. Tapos yung mga umiiyak na ano, may isang mama doon parang galit na galit doon sa nakasasakyan. Sinaktan pa niya yung ano, sinuntok niya yung driver. Na parang sabi ko, unang-una sa lahat, nasa ano ka, public road. Tama. Pangalawa, ba't yung pamangkin mong minor de edad nagmumotor? Yan yata yung walang helmet, brother eh. Walang helmet, minor de edad. So, most likely, walang lisensya. Minor de edad yan. Oo, tama. Tapos, nakikipagkarera sa national road. Bukod pa doon, naka-counterflow pa siya, pre. Ayun. Di ba? Putang ina, walang ginawang mali yung nakasasakyan. Ang putang ina ng tanga, yung pamangkin mong namatay. Na, ay nakikiramay ako dun sa namatayan. Pero, naman. Kahit sabihin mo na, pre, na kaya mo nasaktan yung tao kasi nabigla ka, namatay yung ano mo. Parang putang ina, ba't ba namatay yung pamangkin mo? In the first place, tanungin mo muna yung sarili mo, bakit namatay? At ikaw, na kung kamag-anak mo, kasi medyo parang nasa tamang edad na yung isang lalaki na napak. Kung anak mo yun o pamangkin mo yun, bakit nandun ka? So, ibig sabihin, sinusuportahan mo yung kagaguhan ng pamangkin mo. Oo. Diba? Ikaw, pre, may anak ka or pamangkin ka, alam mong ganun yung ginagawa, susuportahan mo. Oo, tama, 'di ba? Dapat diba? Hindi na dapat sinuway na nila agad 'yun. Tsaka hindi. Sabihin na nating sinaway niya, pre. Pero yung sabihin mong sapakin niya pa yung nakasasakyan na clearly based on dun pa lang, pre, pagdating mo lang sa scene, makikita mo nasa kabilang lane yung na-aksidente. Ibig sabihin, pre, head-on collision niya 'yon. Mali yung sinalubong niya, 'di ba? Kahit anong emosyon mo, pre, dapat pinigilan niya yung emosyon niya kasi alam niya naman na mali eh, 'di ba? Wrong is wrong, ika nga. Oo. Kumbaga mali na nga yung ginawa ng pamangkin mo or what not. Tangina, inanuhan mo pa rin ng isang mali pang move. Oo. Parang tangina na ikaw ilagay mo yung sarili mo dun sa driver ng sasakyan na parang ikaw nananahimik ka, nasa tamang lugar ka, babagay kang ganun, parang puta mo ako yung pre, ako pa magagalit. Yun nga yun, pre. Hindi ba dapat yung nagmamaneho yung nagalit? Oo. Di ba? Tama. Parang again, kung siguro in the near future, baka marinig niya to, nakikiramay ako sa'yo. Pero sana, kung meron ka pa uling kamag-anak or whatnot na gano'n ang ginagawa, ikaw na mismo, alam mo yung pakiramdam na masakit mawala ng kaanak sa buhay. Sana, pagbawalan mo na. Tama. Or kung may mga kaibigan ka na gano'n ang gawain, pagbawalan mo na. Tama. Oo. Tayo na mismo manggaling. Kasi alam mo yung pakiramdam ng Kano na tayo, masarap yung pakiramdam na kung nakapusta ka, mananalo ka. Pero again, worth it ba yung pinusta mo or pinanalo mo kung sakaling mawalan ka ng minamahal sa buhay? Tama. Teachable moment para sa'yo yun. Yung pera, kikitain mo yun, pre. Pero yung buhay mo, wala na. Hindi na babalik yan. Again, yung perang pinampusta mo or what not, kinita mo yan for sure. Or kung kung may nagbigay man sa'yo or what not. Pero again, yun nga, worth it ba yun para isaalang-alang mo yung pwedeng mamatay yung kaanak mo? Tama yan, pre. So ayan guys galing na sa amin. Hindi naman siguro mali yung sinabi namin, di ba?
may sense naman siguro yung sinabi namin. And coming from me, syempre, na-aksidente, kaka-aksidente lang, pre. Masakit. Oo. Masakit, masakit ang feeling. Ikaw na aksidente na hindi ka kumakarera o whatnot, di ba? Na pauwi lang sa bahay, na hindi lang nakita yung humps, na araw-araw ko nang dinadaanan, na wala pa sa isip ko. Kasi nga, syempre, maaring attributed na rin sa pauwi na ako. Alam mo yun, parang kampante na ako. Medyo iniisip mo na yung lambot ng kama mo, no? Di ba? So, ako, kumbaga, parang in a sense, parang kasalanan ko rin yun kasi nga, hindi ako naging alert. Pero, isipin mo yun, pre. Isipin mo kung kamote ka pa. Di ba? Yun lang yung sinasabi namin. Kasi nga, kasabi nga ni Papa Dens, di ba? Yun yung professional or semi-professional na racers na aksidente. Ikaw pa kaya, 'di ba? Oo, na alam mo 'yun, na kahit sabihin mo eksperyensyado ka, may chance na maaksidente ka. Oo. Hindi naman paano pa yung mga bagong nagmo-motor lang na putang ina, birit lang ng birit. Oo. Makasampalang ng motor, bagong sampalang ng motor. Oo, putang na, agad. Diba? Racing na agad sa kalsada. Tsaka pre, meron pa ako siyang tanong pre. Sige. Ano yan? Bakit pag stoplight pre, kailangan parang alam mo yung requirement sa motor na kailangan nasa harap ka. Singit ka, kahit sobrang nahihirapan ka ng i-maneuver yung motor mo, pero ang goal mo, kailangan makarating ka sa harap. Ayan. Anong meron, pre? Ayan. Ako, pre, ito ang opinion ko dyan, pre, ha? Kasi ako, sa nagmamaneho, maaring kailangan mong makita kagad yung stoplight, baka hindi mo nakikita. Marami, pre. Ako, ito, coming from my perspective to na pure intention na hindi basta mauna lang. Alam mo yon, pre. Maaring traffic, kailangan kong makita kagad yung stoplight, yung mga ganyan, mga simpleng pero yung iba kasi pre, alam ko yung tinutumbok mo yung parang gusto nilang laging nauuna. Pre, yung iba dyan, puta, alam mo nang nakahinto, bubusinahan mo pa. Ayun, di ba? Parang, putang ina, ano pa gusto mangyari, putang ina. Kasi nga, depende sa intention. Pero yun nga, karamihan nga nung ginagawa or madalas na ginagawa, gusto lang makauna para sila yung unang tapos sila yung unang bibirit, ganun. Hindi na acceptable yun, di ba? Ewan ko. Tsaka, alam mo yun, bilang nagdadrive, mahilig pa yan yung mga ganyan na o-overtake siya sa kakatingga, na alam mo namang masikip, alam mo namang Oo. Alam mo yung pre, kumbaga hindi siya standstill, yung kumbaga maandar. Nakukuha ka yung lagay ng traffic, pero heavy. Pero kumbaga umaandar. Yan ang ayoko. Experience ko dyan pre, biglang papasok sa linya mo, kakatingga. Yun. Tapos meron pang chance na pag-cut sa'yo, biglang mamemre, no? Ako kasi, ito kasi ginagawa ko pre. Halimbawa, yun nga, moving pero heavy ang traffic. So pag moving pre, itatabi ko na yun. Kukuha na ako ng lane na pwede akong tumabi. Kasi, ito kasi yan pre. Tendency, kahit mabagal yun, maaari kang masagi. Kasi nagle-lane filter ka. Ang lane filtering sa mga hindi nakakaalam pre, nasa gitna ka ng dalawang sasakyan. At finifilter mo yung empty lane. Di ba? Ngayon, kung umaandar yun, hindi mo magigauge yun pre, maaring tamaan side mirror, aabutin ka, di ba? Mabuting huminto ka na lang muna, hayaan mo muna silang mag-pass. Pag nag-stop ulit or nag-stoplight, yun yung opportunity mo kung pwede kung reasonable naman ng pagsingit mo, o kung maluwag naman talaga, okay lang 'di ba? Kasi alam mo naman sa Pilipinas pre, although may law tayo sa lane filtering, hindi nga nasusunod kasi nga gawa nga ng marami yung motor, hindi na i-implement ng maayos. Okay, sige, sabihin na natin ganoon. Pero do it safely, pre, 'di ba? Makakagasgas ka. Pag naagasgas ka, ikaw pagalit o tatakbuhan mo. Kasi 'di ba? Katulad ko, may sasakyan din ako. 'Di ba? Alam ko kung halimbawa nagle-lane filter, hahayaan ko na sila. Sige, mag-lane filter ka muna. Pag nag-go, nasa naman 'yan nasa disiplina mo rin naman 'yan, pre, 'di ba?
Yan. So kapag moving ang mga vehicles, kahit mabagal pa yan, kahit 10, kahit 5 kilometers per hour pa yan, as long as it's moving, wag ka na mag-filter. Kasi nga, maaari ka nga masagi. Kapag nasagi ka, either bumuwal ka or, ayun na nga, mamahalin din yung sasakyan na ginasgasa mo, yari ka ngayon. Yari ka ngayon. Ano ibabayad mo? Paano na ang pang-upgrade mo? Diba? Yes, sir. Ayan. Yun lang. Tsaka ako kasi may personal experience ako. Oo. Ang turn light kasi or signal light, ewan ko correct me if I'm wrong, is to say or to give notice dun sa mga nakapaligid sa'yo na kakaliwa ka or kakanan ka. Tama. Pero it doesn't mean na pag nag-signal light ka, papasok ka na agad. Hindi dapat. At least dapat at least mga 10 seconds, pre. Or kahit kahit mga 5. Kung kapos na talaga. I-assess mo yung paligid mo I'm turning left. I-assess ko muna. Magsisignal ako, pero I'll assess kung pwede na akong pumasok. Tama. Hindi porket nakasignal ka, may lisensya ka na para pumasok dun sa pupuntahan mong lane. Oo. Diba? Again, it's a signal light. Hindi siya yung parang right of way light na pag nag-signal ka, right of way mo na agad nakalumiko. Tama naman. Kasi ako may experience ako na ganyan, pre. Okay. Parang gusto niyang pumunta sa linya ko. Okay. Medyo mabilis yung takbo. Itong si Kamote, may angkas pa niya. Hindi ko alam, girlfriend ba niya, asawa niya, or what not. Oo. Pre, kinain yung linya ko, muntik ko na silang masagi. Ayan, di ba? Ayan na. Nilingon ako. Sabi ko, okay, sige, mauna ka na. Nag-abot kami sa stoplight. Si Tanga, nakatingin pa sa akin. Alam mo naman ako, medyo na-trigger ako na parang putang ina mo, ikaw na nga yung mali, ako pagalit. Tama. Binabaan ko na salamin, sabi ko, sir, anong problema? Bakit na samahan ng tingin mo? Ang sagot niya sa akin, pre, nakasignal ako. Sabi ko sa kanya, nalong ko, nakasignal ka, nakita ako, hindi mo ako nakita, laki-laki ng sasakyan ko. Ayun. Kasi nga... Diba na parang, linya ko to, kakainin mo yung linya ko, it's either dapat mas mabilis ka sa akin, wag mo ako sabayan. Hindi yung sasabayan mo ako, tapos bigla mong kakainin yung linya ko. O kaya kung alam mo yung safe na. Parang ako nag-i-explain sa toddler, pre. Oo. Tapos siya pa yung galit na, hindi, naka-signal light ako Tapos sabi ko, again, hindi porke naka-signal light ka, papasok ka na sa linya ng may linya. Tama. Diba? It's either naka-signal light ka, gusto mong pumasok sa linya ko, unahan mo ako ng malayo ka, or hintayin mo ako lampasan ka, tsaka ka pumasok. Hindi yung sasabayan mo ako na ini-expect mo akong mamemreno ako. Yan nga. Diba? Hindi ko alam alam mo yun, pre, parang ako parang ikaw, hindi rin ako perfectong driver. Pero putang ina naman. Hindi ko alam, pre, kung ano nasa utak niya, pre, na parang putang ina. Naalam ko, nakita ko na signal light ka. Tama. At alam ko kung gusto mong pumasok sa linya ko. Pero, don't expect me na pag maluwag ang kalsada at nag-signal light ka, mamemreno ko para padaanin ka. Oo, kasi nga, pre, kailangan unahan mo ko or hintayin mo ko lumampas. Ano yan kumbaga hindi lisensya yun para right of way mo katulad ng sinabi mo. At the same time, do it safely. Kung dire-diretso pa rin yung mo, hindi mo dapat i-take against dun sa ayaw niyang ibigay yung linya niya. Okay lang yun. At least yung susunod, nakasignal ka na, kung safe na, tsaka ka bumana, di ba? Yun na nga di ba? Diba? Parang, ayun lang kasi ako, ang lagi kong thinking, pagka, moving, medyo mabilis, gusto kong mag-change lane, yung sa papasukin ko ng linya, I'll make it sure na kung mayroon mang sasakyan doon, kung kaya ko siyang uunahan ko muna siya, or kung talagang mabilis siya, hayaan ko muna siyang mauna, tsaka ako papasok. Tama. Diba? Tama yun. Dapat kasi, di ba, clear ka muna, bago mo, kasi pre, sabi mo, pagkakaano mo, angkas-angkas yata yung chika bebs niya. Kaya medyo may inangasan ka pa, brother. Hindi ko alam, pre, pero sa pagkakataong yan, pre, medyo baka
kung yung chicks niya nakakapag-isip ng tama, baka na-turn off na sa kanya yun. O baka, ewan natin, baka ganun din yung gusto ng chicks niya, maging kamote din. Huwag na silang... Ang angas naman ng boyfriend ko. Yes, sir. Pero kung ganun ang thinking nila pareho, I suggest, huwag na sila mag-anak. Dadagdagan pa nila yung kamote. Oo. Dadagdag pa sila ng record, di ba? Yes, sir. Kakalat pa silang dalawa ng lahi kung sakali. Diba? Ewan ko. Mm-hmm. Parang, alam mo yun, minsan nakakaano din I'm not justifying yung mga nagro-road rage. Pero kasi minsan, nakakapundi din talaga yung mga tangang ganun, pre. Tama. Tsaka yung pre, ito pa yung isang kinaiinisan ko dyan. Yung mga, ito hindi lang sa motor specific pati sa mga nakasasakyan. Oo. Yung pag-traffic, pre, ang hilig mag-counterflow, pre. Ayan. Oo. Tapos kung nagalit pa, pag hindi mo pinagbigyan, pag ginipit mo, galit pa. Yan ang malupit, di ba? Yung mga tipong hinaharangan mo kasi nga syempre nag-cut na sila ng lane, pipilit pa rin nila yung gusto nila, sila pa galit. Yun yung mali. Sila pa, oo. Pag di mo counterflow yun Di ka naman pa sila. Hindi naman emergency na tipong ambulansya na kailangan talaga, syempre may dadalhin sa ospital, ganun. Hindi yung normal ka lang nainis ka lang, nabanas ka lang sa traffic, di ba? Di ba? Ayun pre, maiba muna tayo. Before nga pala pre, may ka ba? May sabihin ka ba about yung mga comments sa atin? Oo, yun pala, since yun nga, may simula na mag-comment na yung para sa yun nga, yung gustong may video recording tayo sa mga susunod. Sa mga listeners natin, kung meron kayong comments, suggestions, or kahit na gusto nyo sabihin, please feel free to comment sa mga videos namin to, alam mo yun, help us improve and grow. Yan. Yes, Tama yan, pre. Para kung may suggestions kayo or comments, basta wag nyo nang kakalimutan, like and share sa YouTube page namin. Subscribe, click like, the bell button na rin. Sharing is caring. Wala naman kasama doon. Libre naman yun, pre. It only takes a matter of seconds, di ba? Saka, na-appreciate namin, nakikinig kayo, pero we'll appreciate more if you can subscribe, like, share para sa mga ibang titos and titas natin dyan na hindi pa tayo naririnig. Baka sakaling, alam mo yun, magustuhan nila yung mga maririnig nila, and in the near future, yung makikita nila, para dumami tayo dito. The more, the merrier. Basta click nyo lang yung bell button sa YouTube channel para masaya, di ba? Balik na tayo, brother. Ito na nga ang matindi. At feeling ko maraming tataas ang kilay ito na nga yung hinihintay nating baka maka-cancel nga tayo. This is about ang walang kakupas-kupas at napapanahong gender walang kamatayang sir. Yung mga they them na yan. They them, him, her. Hindi ko maintindihan. Bang pansexual, mga ganyan. Pansexual, gender neutral. Di ba? Cis kine. Kasi ako, ang alam ko lang na cis, yung mga bukol-bukol pero mga cis male, cis female pang Ay, hindi ko alam yan. Mga cis na hindi ko alam yan, brother. Pre, yung spell niya CIS. So, I don't know. Hindi ko rin naman alam kung dapat ba siyang maging general knowledge, pre. Hindi ko alam, Kasi the laging argument dyan is you have to respect my my pronouns and whatnot. Pero paano naman yung respect my my opinion. My opinion or respect mo kung kasi ako pre for me respect is not given or respect is not asked. It's parang earned.
ano yan, given pala, sorry, i-correct ko lang, respect is earned, it's not asked. Oo. Parang gano'n na, it's given na freely, free will ng tao. Tama. Ibigay yung respeto na. Tama. Alam mo yun, they're demanding for respect, pero if you don't respect me and my opinions, and what I believe in, I don't think na dapat kitang respeto. Kasi it's reciprocate eh. Maidagdag ko lang pala, yung cisgender pala pre, ayon sa aking research kay paring Google, it's a person whose gender identity corresponds to their assigned birth. So, like us, we identify or we are biologically male. So, he tayo, he na pronouns. He pronouns, gano'n, yung typical na pronoun natin. Pero, yun nga pre, yung nakaka-bad trip doon, yung iba-iba pang pronoun. Kasi, let's just call an egg, di ba pre? Kumbaga, you were born like this or kasi may mga tropa tayong transgender, di ba? May mga pinsan ako, transgender, gay, pero hindi naman nila pinipilit yung mga pronouns na yan, pre. It complicates things. It complicates things more. Tapos kapag hindi ka na-address ng tama, I mean, ikaw, pre, let's give an example na lang. Si Franz, yung yung kapatid ni Josh. Gay, di ba? Gay. Ikaw ba, by looking at Franz, malalaman mo ba kung ano ang pronoun niya, pre? Ayun nga, pre. Ayun nga eh. Tapos, pag alam mo yun, lalo na sa Western countries, specifically United States, pare. Yes. Huwag na tayo lumayo. Parang, alam mo yun, kumbaga, hindi mo pwedeng i-assume yung gender or pronoun ng isang tao na yun. Pero, pag tinanong mo na ano bang dapat kong itawag sa'yo, tatanungin ka pabalik na ano ba sa tingin mo? Di ba? Pag tinanong mo akong ganun, you're asking for my opinion and you're asking kung ano yung ano bang term doon or ano ba yung ina-assume ko na ikaw. Tama. Diba? Kasi it defeats the purpose na sinabi mo sa akin na huwag kang mag-assume pero tatanungin mo kung anong tingin ko sa'yo. Pero pag nagkamali ka, pre, magagalit. Ayan. Or sabihin, hindi ka informed or hindi ka well-educated. Ewan ko pero for me, being well-educated is to be able to use proper pronouns if you are educated. Kaso, ang sasabihin nila dyan, pre, edukado ka naman pala kailangan alam mo yung mga pronouns. Pero the point is, alam mo yon, kailangan pa bang i-identify ka or mag-effort kami to identify ka or alam mo yon, kasi halimbawa, ito na lang pre, yung ginagamit nating sa Filipino culture na po at opo, di ba? Pag matanda sa'yo or kahit minsan hindi na matanda pre, parang you admire or mas mataas sa timong mas mataas ang estado sa'yo, di ba? We usually use po and opo, di ba? As a sign of respect pre, di ba? Di ba? Ang hindi ko lang makuha pre, hindi pa ba sapat halimbawa sa ating specifically sa kultura natin, hindi pa ba sapat na to treat you kindly, di ba? Kailangan maging big deal yung pag-address ko sa iyo kung ano ka, kung it ka ba? Di ba? Yes, kung sir. It ka ba, kung him her ka ba? Hindi na yun pre. Siguro kung halimbawa isa kang professional like engineer, a doctor, o sabihin namin doc, di ba? Ganon tayo usually kapag doctor, di ba? Doc, as a sign of profession. Yung mga engineer, yung mga architect, di ba? Oy, architect ganyan, kumusta? Hindi na ba sapat 'yon, pre? Yun lang yung sa akin. Ang sa akin lang, we don't need to complicate things kasi nga it's living in this world is complicated as it is. Wag mo nang pahirapan yung sarili. Sapat na dapat yung irespeto ka as a transgender, diba? As an individual na lang, pre. Yun na lang, pre. As an individual, pre, na i-respect kita as a human being, pre.
Dapat sapat na yun, hindi yung maghangad ka na kung ano-ano pang pronouns. Tapos ang Yes, masakit kasi sir. dun, pre, okay lang kasi siguro gusto mong ma-address ng ganito, linawin mo ng maigi, perhaps. Unahan mo na. Hindi yung magagalit ka na o kaya pre, halimbawa opinion mo, halimbawa you're seeing her, halimbawa biologically female as a her, pero gusto niya him siya, 'di ba? I mean, ang gusto mo ba yung pag-address ko sa iyo, paniniwala ko is tataliwasin ko para lang sa iyo, 'di ba? I mean, if you respect me, kumbaga, if I address you incorrectly and I corrected myself, dapat tapos na yun, hindi na yung palalawigin mo pa, di ba? Palalakihin mo pa yung issue. Oo. Alam mo, pre, meron pang yan yung isang controversial din dyan yung sa mga restrooms and mga fitting rooms sa mga iba't ibang establishments. Mapa-opisina man yan, mapa-mall, mga shops, na parang, alam mo, parang may matagal na itong, parang nag-viral yung video ng isang, yung isang, identify as a woman daw, na hindi siya pinayagang magsukat sa fitting room ng babae. Na parang, in-explain naman sa kanya na, it's against dun sa protocol ng company nila, and paano naman yung ibang customers nila na babae na uncomfortable. Oo, 'di ba? Na parang alam mo 'yun, kumbaga kung kayo diyan sa mga na-enjoy yung nako-confuse yung mga pronouns and genders nyo. Huwag niyo lahat. Oo, tama naman, pre. Na parang alam mo 'yun, na parang you have your own space, you have your own time, you have your own group of people na naiintindihan kayo. Tama. Pero, tsaka kung halimbawa may umiintindi, dapat masatisfy na kayo, hindi yung ipipilit nyo pa sa amin. Isusubo nyo pa sa amin. Hindi nga gets dahil hindi naman kayo pareho ng thinking Tama. Kumbaga siguro may sumusuporta sa'yo na ganun na alam kong ang gusto mo tawag sa'yo ma'am or she, her, hindi lahat maiintindihan ka. Again, you have your own time, you have your own space na yung mga taong kasama mo doon, magigets ka. Pero don't expect na porque may nakakagets sa'yo, magigets ka na ng lahat. Expect mo lahat dapat mag-conform dun sa kasi, sa paniniwala mo. Kagaya nga niyan, di ba? Ang disclaimer nila, they are strong individuals din. Parang kung if you're a strong individual, hindi ka dapat mararatel or hindi ka dapat ma-offend sa mga bagay na taliwas sa paniniwala mo. Na dapat you should take it as it is. Na wala pa for the longest time in human history kahit naman may mga, alam mo yun, may mga ang hirap maghanap ng salita pero rektahin na natin, there are gay peoples or there are gay people ever since, pero alam mo yun, it doesn't change the fact na hindi lahat maiintindihan ka. Tsaka yun nga yung biologically assigned sa kanila, kahit anong alteration ang gawin nila, di ba? Pero nandun na nga tayo, pre. Yung choices nila, wala na tayong paki doon. Ang sa akin lang, let's respect one another. Katulad niyan, pre. Katulad niyan, pre. Ewan ko kung na pag-usapan na natin to. Yung sa yung sa CR, pre. Parang ginigiit nung na kailangan yung CR nila. Parang naano siya dahil bawal daw mag-CR yung transgender doon or whatever. Diba? Sabi ka nga, pre, member na nila mismo ng LGBTQ++ community. Si A to Z, si Ricky Reyes, si Mama Ricky Reyes. Yan, di ba? Respectable. Yan, pre, gay, pero tangina, respect. Kasi alam mo bakit? Laging proud yan, di ba? Tawagin siyang ma'am, tawagin siyang sir. It doesn't matter to him. Tama. Hindi naman nabawasan yung pagkatao niya Hindi naman nabawasan yung... Again, hindi nabawasan pero nag-gain siya ng respeto. Yan. Tinan mo, everyone
everyone na katulad ng hindi kasi syempre kalaban ng hindi na nag-agree sa kanya yung ibang members ng LGBTQ++ community niya. Pero pre, sinasabi niya na parang oo nga naman, bakit kailangan at may mga karapatan ng ibinigay sa atin? Bakit kuha pa tayo ng kuha ng dapat para sa atin? Katulad niyang CR nga na daw na yan. Kung hindi comfortable yung biologically female na kasama ka mag-CR or katabi ka mag-CR or whatever, dapat i-respect mo din yun. Katulad ng pag-respect nila sa'yo, di ba? Na hindi ka naman nila tatawagin na, oy, bading ka, gayon. Di ba? Hindi naman or siguro kung may mga walang kakwenta-kwentang nilalang lang yung nagka-catcall sa'yo, whatever na bading ka. Pero as a normal person, hindi ka nila i-call out sa streets na dahil transgender ka or makasalanan ka or whatever, di ba? Ang sa akin lang, di ba? Respect one another. Katulad nung di ba? Yung instance na nagkaroon pala pre, hindi ko alam kung sa US to or sa ibang bansa pre. Yung transgender pre, nag-CR siya sa CR ng babae. Ito pre. Tapos, anyone can confirm sa internet kung mali ako o kung rumors lang to. Ang nangyari pre, nang rape siya ng babae doon. Yun pala, pre, nagpo-post lang siya as a transgender. O, di ba? Sexual predator pala siya talaga. Sexual predator pala siya sa totoo. Di ba nagagamit kasi sa mali? Oo, nandun yung intention na gusto mong maging belong ka to your preferred sex, sexuality. Pero pre, hindi nga lahat makakaintindi at for safety na din kasi ginagamit nga rin sa katarantaduhan. Yun din yung intindihin nila, di ba? Hindi lahat babagay sa kanila. Ito pa, pre. Siguro naman nakakapanood ka ng MMA. Di ba? Meron, pre. Transgender. Pucha, binugbog, halos mamatay-matay yung babae. It's a competitive advantage. Why? Because your chromosome or your biologically male. Saka yung mga hormones mo, pre. Lalaki yung hormones mo. May testosterone ka eh. Kawawa yung babae, pre. It's unfair. It's an unfair advantage. Yun nga sinasabi natin, hindi dapat talaga. Kahit halimbawa, identified as transgender ka, iba pa rin yung lakas mo dun sa female. Kawawa naman yung female. Same goes naman. Pre, yung sa swimming. Yun, isa pa yun. Puta yung Same for goes the naman. longest time na yung record is standing. Puta nagkaroon ng yung record ng member ng LGBTQ plus XYZ. Na tapos na-beat niya yung record, tapos tinalo niya lahat ng mga kalaban niya, nag-champion siya. Yung na parang ang masakit pa doon pre, hindi lang yan na beat basta-basta yung record pre, milya ang diferensya. Yung Kasi di ba parang puta naman isipin mo pre, si LeBron James naging transgender na siya pre. Pucha, edi kawawa. WNBA, pre. Although tataas ang ratings ng WNBA, pero yung competitive advantage niya nandoon. Kasi nga, he's biologically male. Diba? Kahit anong gawin mo, pre, pag sumali, katulad nga nun, yung competitive swimmer at saka yung sa MMA, pre, lalaki pa din yung fish, kahit lagyan mo pa ng lack of a better term, boobs. Or magpatapyas ka ng pre, tangina. Yun pa rin yun eh. Hindi mo mababago yun, pre. Kawawa. Yung sa akin lang, pre, kawawa. Same goes, halimbawa. Ikaw ba, pre? Ito na lang, pre. Makakita ka ba ng tomboy na halimbawa pupunta sa MMA? Kung alam niyang madidisgrasya siya, pre. Mga lalaki yung kalaban niya. Kahit sabihin mo, halimbawa, si Jake Cyrus. Nag-MMA. Nag-MMA, pre. Tangin, pre, kahit siguro mga high school players bububugin siya di ba? Beat down ang gagawin sa kanya doon pag gagawin. Yan lang yung pre, maging fair pa rin tayo kasi kahit gawin mo, sige, re-respeto ka namin. Sige, respeto na rin natin yung pronouns niya. But, may mga bagay na hindi na dapat, pre, pinipilit. Wala eh. Kasi ako ang opinion ko dyan pre kung talagang marami silang gustong ganyan, bumuo na lang sila ng sarili na lang transgender, parang TNBA, transgender NBA, or TUFC, transgender UFC. Diba? Maglabo-labo kayo ngayon dyan. At least,
Kumbaga, yung mga identifiables nila, makaka-categorize na parang, ito for trans women lang, ito for trans men, or what not, dito lang kayo pwede sa category na to. Na parang at least, kumbaga, yung walang disadvantage na mangyayari dun sa other party. Kasi pare-parehas kayong ganyan. Kasi dihado nga, pre, di ba? Dihado talaga diba? Kahit anong gawin natin, pre. Tsaka hindi ko pa magets, pare. The fact of the matter na yung pagiging woman mo, may trans sa harap. May na kagad, may disadvantage na kagad yung halimbawang kalaban mo. Tsaka wag mong sabihin walang difference. The fact of the matter na merong trans sa harap ng pagiging woman mo, hindi ka babae. Oo. Pero pre, trans woman, sige, I get it, trans woman ka, pero don't make me believe na babae ka, na woman ka. The fact of the matter na merong trans sa pagiging woman mo, 'di ba? Ayun nga ano ba pre? Yung tatay ng mga Jenners. Okay. Paano Caitlyn Jenner, pare, di ba yung joke ni Dave Chappelle. Yes, the GOAT, Dave Chappelle, yes sir. Yung joke yun na sa first year ng pagiging trans woman ni Caitlyn Jenner, naging woman of the year siya. That's sabi niya, God damn. Diba, parang ang bilis ng pangyayari. Kami, ang tagal na naming nagsimula kami sa slaves hanggang makuha namin yung rights namin. Ganun lang kabilis. Tapos ikaw na last year lalaki ka, this year trans woman ka, tapos woman of the year ka agad. Yan yung punto. Yan yung punto, pre. Masyado silang masyadong gino-glorify, pre. Oo. Kasi yan again ano lang namin to, notice lang namin sa mga nakikinig na kung meron transgender people or gay or LGBTQ++++. What we're saying is hindi namin nilalahat. Kasi may mga nakakaintindi. We're not taking it naman, or we're not taking it away na mag-celebrate kayo ng kung anong tama. Pero again, sana you have your own space to do that may venue sila para doon. Saka yun nga, hindi natin tinatanggal avenues to express. Hindi natin tinatanggal yung karapatan na yun. What we're saying is, kumbaga parang ganong kabilis. Gusto nyo, hindi naman ganong kabilis yun eh. Hindi naman ganong kadali yun. Hindi naman kumbaga parang respetuhan din natin. Katulad nga kasi nung sinabi ko last time, minsan kasi baka magamit sa kasamaan. Yan, di ba? Di ba? Kaya magkaintindihan na lang tayo. Halimbawa, yun nga, yung sa CR, magkaintindihan na rin tayo. Kung meron namang mga gender neutral bathrooms binibigyan naman binibigay naman yung avenue na yun Tsaka ito pa, pre, parang naging din to issue din to sa US na parang yun nga sa swimming team. Syempre, swimming yun, pre. So naka swimming attire sila, pre. Tapos swimsuit, naka one-piece suit. Swimsuit. One-piece suit. So parang alam mo yun, ikaw bilang babae, na biologically babae, how will you feel na merong isang trans woman doon sa dressing room nyo or shower room nyo na lalakad-lakad doon na nakabakat yung edits niya? Ayun, hindi nga yun, pre. Siyempre, kapag shower room, siyempre nakapasok tayo sa shower rooms, di ba? May pagkakataon talaga na nakahubad yung mga tao. Tapos, ikaw, biologically female kayo, tapos makikita mo yung transgender, okay, sige, transgender siya. It's a given. Pero, yung makikita mo pa yung genitals na hindi na, parang it makes them uncomfortable. Kasi sa shower room yun, pre. Diba? Yung uncomfortable. So kumbaga, respect mo na lang. Kaya kasi nagka-issue ng ganun, pre, kasi nakitaan pa siya eh. My point is, in the first place, ayun na nga andun na nga meron ka nga na male part Siyempre, magiging uncomfortable yung babae. Mano magtapi ka naman siguro, or out of respect siguro, coach, I would like to exercise yung karapatan ko, pero
gusto ko sana i-respect din yung mga babae kasi baka hindi sila comfortable sa sa kasarian kong currently. Or, di ba? Tama. Yung sex organ ko currently. So parang may may hearing yan na parang isa dun sa mga parents ng mga babae dun na sinasabi na ako hindi ko gusto yung daughter ko may kasamang kasi yun nga hindi mo kasi pwedeng mapaniwala or hindi mo pwedeng sabihin sa lahat na oy maniwala ka na babae ako na parang kung yung father na yun na kung kahit ako din yun pre. Kasi tatay din ako na parang putang ina may kasamang lalaki yung kasi ako kung hindi ako kung very conservative ako. Ang term ko lang dun lalaki, babae, pre. At hindi ako papayag na may lalaki kasama yung anak kong babae sa shower room. Yun lang yun kasi nga pre, di ba? Diba? Katulad niyan, yun nga sa paniniwala, tsaka yung sa rin pre, yun nga sa safety rin, hindi mo rin alam 'di ba? Katulad nga ng sinabi ko earlier, pwedeng gamitin sa katarantaduhan. Paano kung anak mo 'yun? Anak mo 'yun. Sige, diba? hindi tinolerate mo. Let's say tinolerate mo or inaccept mo. So may nangyari nga. May nangyari na. Paano pag ganun na, 'di ba? Worst case scenario. 'Di ba? 'Di ba? Paano mo i-explain ngayon 'yan? Kasi may tamang diyan may tamang approach dapat sa mga ganyan. Hindi lang yung basta bira ka ng bira na kailangan i-assert ko tong right na to, di ba? Hirap mahirap pre. Meron pang isa pre na napanood ako na parang since gender sorry for the term, baka may nakikinig sa ating sobrang confused niya na parang ang sabi niya today, I feel like, when I wake up, I feel like I'm a woman, so I will be a trans woman. But tomorrow, I feel like a man, so I'll be a man. Parang gano'n na parang, araw-araw, iba gender mo. Paano yun, pre? Tapos sasabihin mo sa akin na hindi ka fucked up inside, hindi ka fucked up mentally, na hindi ka makapag, parang putang na, pinapayagang kumbaga tinotolerate na nga na may may preferred gender kayo Pero the matter of fact, naputangan na pa, iba-iba yung gender mo araw-araw. Questionable yun, pre. I don't think na, you're fit for Kasi hindi mo alam, pre. Ito So kung, ito lang pre So kung sinasabi niya na I feel like a female one day and a male the other day, ano mo kung halimbawa bigla kang nag-switch ng male nandun ka sa pribadong lugar? So ibig sabihin pre, yung desire mo i-execute mo pre. Paano na yun? Di ba? Na parang it only shows na parang ganun ka confused. Hindi mo alam. Na hindi ka makapag-decide kung ano ka talaga. Na you're given the right na to choose your yung sabi nilang identity mo Pero puta, yung araw-araw iba-iba yung identity mo. Kalokohan yun pre. Siguro kung halimbawa yung to be out na di ba? Halimbawa pre, yung bisexual. Yan maintindihan mo pa yan pre kasi sinasabi naman nila bisexual, attracted sila sa girl tsaka sa boy, di ba? Tapos kung anong gender yung ina-assume nila, halimbawa mukha siyang female, di ba? Pero nagkakagusto pa rin siya sa babae tsaka lalaki. Ganun pre. Nag-CR pa rin siya sa pambabaeng CR, yung mga ganun ba pre? Alam mo yun? Ang ko pa dyan is yung mga, di ba, yung mga trans woman sa babae nagsi-CR. Sana kung yung the other way around, kung trans man ka, huwag ka mag-CR din sa babae. Di ba? Yung mga lehitimong butch ka na putang lalaki ka manamit, maangas ka pa sa lalaki, umasta. Mag-CR ka din sa lalaki, huwag ka din sa babae. Kasi again, you are a trans man na attracted ka sa babae, hindi rin malabong mangyari na I hope not na pwede ka rin mangmolestya ng babae sa CR. Maaari, di ba? Hindi rin natin alam hindi rin natin alam yung takbo ng utak ng mga tao. Kaya nga, yung what we're saying here is na lang, kumbaga respetohan na lang ng opinion ng iba at yung safety na rin ng tao, di ba? Ang ko din diyan kasi gender and sex
is to identify kung ikaw Okay. ba ay tawag dito. Kaya merong lalaki at babae is to procreate eh. Tama. Yun pa yung isang argument diyan eh na kaya nagkaroon ng sex and gender is to procreate. Mm. Na ang purpose ng procreation is dumami kayo. Oo. Mag-multiply kayo. So ang argument diyan, how can a trans woman and a man procreate Mm. kung maging mag-partner sila? Sa bagay, hindi naman sila pinipigilan eh. Kumbaga, ang Oo, point natin yun dito nga. is Ang point lang natin dito is yung tipong kung ano yung talaga. Kumbaga, yung proven and tested scientifically na puta, kaya may sex, kaya may gender, is to identify if you are capable or if you are babae ka na mabubuntis o lalaki ka na mambubuntis. Oo. Kasi nga yun, Diba? yung I think yung sinasabi mo diyan is yun nga yung mga sexual desires yung para ma-eliminate yung possibility ng pagmamolestya, ng di ba? Parang gano'n na parang alam mo yun na sabi nga sa joke pre, maglagay ka ng 100 trans people o trans woman and man. Let's say 15 na trans woman na tas 15 lalaki talaga. Maglagay mo sila sa isang island within 100 years or 1,000 years. Ang makikita ng mga archaeologists doon 100 skeleton ng lalaki. Ayun na nga. Kapag inexhume ang kanilang mga remains, Diba? they will be Hindi sila, identified as a male. Yes, tapos ang pa doon is hindi sila nagmultiply. Yun din yun. 'Di ba? Which is yung parang ang purpose nun is kaya may ganun is for you to multiply. Dumami kayo, kumbaga mag-thrive yung 'di ba? Parang lang 'yan sa Bible, si Adan at Eva. Kaya nga dalawa lang ginawa eh. Adan at Eva para dumami kayo. Hindi gumawa walang sinabi sa Biblia na gumawa si God ng trans woman at trans man to multiply. Okay. So guys disclaimer lang hindi namin inaano yung mga LGBTQ++ community. What we are saying is yun nga, safety lang or intindihan lang, acceptance. Kasi walang pilitan. Walang pilitan pero don't take kung meron man kayong hindi gustong narinig nyo, don't take it as an attack. Kasi karamihan sa mga pag ka na, ang feeling nila lagi kang galit o lagi mo silang inaatake. It's not that na parang kung kagaya nyo, tao kayo, tao lang din kami. Na kami may sariling opinion, may sarili kaming identity, and we identify who we are, irespeto nyo rin yun. Kasi diba? If you want to be respected, bigay nyo rin yung respetong nasa tama. Kasi may mga naman tayo, may mga kamag-anak, mga kaibigan, mga colleagues, di ba? Hindi naman extremes Yung kumbaga, extremes, yun yung inaano namin dito, yun yung kino-call out namin dito, yung extreme, yung sobrang karapatan ng gusto. Yung abuso yun. Na. Ayan, yung hindi na hindi na justifiable. Parang ang sabi nga dati they're fighting for equality, ngayon they're fighting for privileges na. Ayan, yun lang yun. Hindi lahat ng pribilehiyo makukuha natin. Katulad ng same as man and a woman, may mga privilege tayo. Katulad yan, hindi naman tayo pwedeng manganak dahil lalaki tayo. Hindi natin privilege yun. May mga pribilehiyo yung traditional na babae na given na dapat irespeto ng traditional na lalaki, na hindi natin pwedeng tanggalin sa mga babae yung mga pribilehiyong ganun. Maternity leave. Exactly. Tsaka pre, alam mo, meron pa akong isang sobrang whack na parang sobrang bullshit na pre. Yung isang trans woman na gusto niya daw maglagay ng sinapupunan or womb, tapos gusto niya maging buntis. Tapos, for the record, ang sabi niya is gusto niya na siya yung kauna-unahang trans woman na mag-undergo ng abortion, pare. Na parang, nagpalagay ka ng womb para lang magpa-abort. Nagpalagay ka ng womb para magpa-abort. Ang purpose ng womb is to multiply, is to give life, to nurture life. Tapos ang goal mo is magpa-abort, na parang house. Hindi ko alam kung anong klaseng pag-iisip meron yung taong yun. Yung idea kasi
ang iniisip ko naman, kaya niya gusto magpalagay ng womb to give life. Hindi eh. Oo, kaso Alam mo yun, hindi. gagawin niya yun It is just to prove a point. Yes. Which is wrong. Diba? Na Yun yun parang eh. puta, sobrang extreme na nung gusto mong mangyari. Tsaka ito pa pre, yung isa pang na ini-instill nila sa utak ng mga bata na okay lang maging ganyan, okay lang maging na parang, bata yun eh. Hindi naman yun eh, hindi kumbaga wala pang free will ng pag-iisip yun. Kaya marami sa Diba? pre, specifically sa Amerika, maraming nagdi-detransition. Bakit? Kasi at an early age, inaano na kagad nila na effeminate yung datingan mo or mukha kang babae, dapat maging babae ka, which is wrong. Kasi parang na yun eh. Mind conditioning and mind control na yung ginagawa nila eh. Mm-hmm. Kaya dapat kung halimbawa nasa tamang pag-iisip na, tsaka siya mag-decide. Pero yung sabihin mo bata pa lang, mo na, ifo-force mo na. Let them decide sa tamang age kasi maaring nako-confuse lang sila dahil halimbawa ang mother at father figure nila parehong babae kasi halimbawa inadopt sila ng couple na babae na parehong butch, di ba? Hindi not necessarily kaya yung ibang family ng halimbawa same sex pre as nag-a-adopt sila, hindi nila sinasabing pag maging bakla ka, hindi. Maaring na-adapt nila yung mannerisms pero not necessarily they will grow out of it. Let them decide kung nasa tamang edad na sila. Hindi yung i-condition mo sila na mag-conform dun sa gusto mo, di ba? Gusto mo, exactly. Na parang ang pinaglalaban pa nila na parang pag pinanganak ka, dapat wala ka munang gender. Hindi. Hindi yun eh. Sa loob pa lang ng tiyan, dinidivide na yung mo para maging halimbawa. Actually, kapag dun sa unang couple of months, hindi ka pa talaga na-identify. Now, once na mag-separate na yung body mo or yung body ng nanay mo. Actually, yan, Boss Lots eh. Actually, hindi pa lang siya ma-identify sa ultrasound or whatnot. Pero once divide yung mga cells. Mag-conceive. Mag-join yung sperm and egg cell. Yan kasi, 'di ba? Pag babae, XX chromosome yan eh. Pag lalaki, XY. So doon pa lang na kung ano yung type of sperm na pumasok doon sa egg cell, kung XY yun, automatic lalaki ka agad. Pag XX, automatic babae ka. Ngayon, hindi pa lang siya makikita sa kasi nga maliit ka pa lang. You're developing pa. Pero the matter of fact na kung anumang X or Y chromosome yung nag-combine dun sa egg cell, dun pa lang Ngayon, kaya syempre, as you grow, yan, madedevelop na ngayon na kung XY ka, magkaka-edits ka. Kung XX ka, magkakaroon ka ng sinapupunan, magkakaroon ka ng kipay. Yun nga yung minention ko nga kanina pre. Halimbawa, yung sa ultrasound, yung halimbawa 11 weeks pa lang yung baby dun sa tiyan. Ang pag dinetermine mo yung sex na nasa 70.3% pa lang. As the weeks go by, halimbawa 12 weeks na nagiging 98.7%, 100% na sa 13 weeks. Yun nga yung kumbaga ang punto ron pre na nade-determine na kagad natin yung gender ng isang tao nasa tiyan pa lang. So, again, hindi namin dinidiskwento yung kung ano man yung nasa nyo, pero ang sa amin lang. So, yun nga either sa atin or yung sa mga bata. Kumbaga bata pa sila may desisyon pa sila na pwede nilang gawin or nasa tamang edad dapat sila bago sila mamili kung sino talaga sila, di ba? Parang lang yan bago sila magdesisyon ng ganun. Parang religion lang yan, pre, di ba? Hindi mo naman mapapuwersa yung lahat ng tao na sa religion mo, pre, di ba? Hayaan mo sila ang maniwala sa'yo. Hindi wag mo siyang i-condition. Grabe, sir. Napakainit. Sing-init ng panahon, sir. Sing-init ng panahon. Kaya kayo pero namin may disclaimer na kami. Opinion namin to, 'di ba? So, respect lang tayo. Let's respect each other, 'di ba? Respect each other's opinion. If you feel offended or attacked, sarili mo na lang yan.
na, opinion nga. Sa kanya-kanyang opinion yan. At trust us, we respect each other's differences, preferences, or whatever. Ang pinupunto lang namin dito, di ba, wag naman yung sobra-sobra na parang dinedefine nyo na yung hindi na law pre. Yung natural set of things, di ba? Parang, kumbaga, yung hindi siya kasi ang nire-rebuttal nila dyan is puro kasi kayo dun sa nakasanayan parang embrace change, ganyan puta na, there are things na should be left untouched parang gulong lang yan, you can never reinvent the wheel, pare. Yan. Parang ganun lang yan, bilog ang wheel, hindi pwedeng square, hindi pwedeng kasi nga dun sa gumugulong ika nga na parang ngayon nga. Again guys tutok lang kayo lagi sa amin ngayon sa mga uulitin namin sa mga bashers dyan, bash away sa mga gustong mga ansel dyan, walang problema yan kasi opinion namin kasi to, di ba? Ngayon kung na-offend kayo, sabi nga ni Papa Dens, bahala na kayo. Ang amin lang, syempre, hindi naman lahat mag-a-agree sa amin. That's a fact. Pero we are just trying to voice out our opinions, di ba? Pero may mga opinion kayo, comment away or gawa kayo ng sariling sa inyo. Sariling podcast nila. Yes, sir. May mga isa-shoutout ka ba dyan, pare? Papa Dens? Nagpapa-shoutout yung si Tropang Rooney. Shoutout sa'yo. Nooney Boy. What's up, Nooney Boy? Matagal na ako tayo hindi nagkikita. Tsaka thank you sa pakikinig sa aming walang kakwenta-kwentang vlogs or podcast. Tama. Kaming mga sumusuporta. Mga tropa mo dyan. Si Nico. Shoutouts kay Nico na nakikinig din sa atin. Nico ba yan? Sa natin yun. Si Beshi. Si Beshi, yan. Si Beshi, wap. Listeners natin. Yung mga mo pa. Pinsan ko, all the way from Dubai. Si Kuya Jay. Shoutout sa'yo. Sa family mo. Stay safe kayo palagi dyan. Stay safe. Tsaka yung may mga friends ka rin yatang nag-comment at nagkuro-kuro. Shout out mo na rin. Hindi ko na alam mo naman ako pare, I have a memory of a goldfish shout out sa inyo lahat. Shout out sa lahat ng nakikinig. Maraming salamat sa iyo. Ikaw. Na nakikinig ngayon. Maraming salamat. Saka nga pala si CJ Demeglio pre. Nakita kong nag-like. Si parang CJ. Talaga? Shout out sa'yo. Thank you so much. Suporta, pre. Like, share, subscribe. Para dumami tayo ditong makancel. Ini-improve naman namin We're trying to improve ourselves. And again, this is our opinion. Di ba? We are the opinionated titos. Yes. Again, guys, subscribe, like, paulit-ulit na kami para kami silang plaka. Libre lang naman kasi yun, pre. Libre lang pag-like, subscribe, and share. Libre, hindi ka naman gagastos doon. Pero yun nga, kung ilalike and share, subscribe mo, thank you very much. Sobrang ma-appreciate namin yun. Salamat sa mga sumusuporta sa amin. And again, this is Boss Lots. This is Papa Densyo. Medyo mahaba na to. So we'll be signing out and watch out sa mga susunod kasi marami pa tayong pag-uusapan dito. Salamat guys. Salamat. Yung guesting, abang lang kayo. Lulutuin namin kayo. Lulutuin namin yan. Huwag kayong mag-alala at magiging guest din kayo. Ise-set up lang namin ng maayos. We're just bahala na. I-set up natin. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo Huwag kayong mainip. Again, thank you guys sa suporta and we are signing off. Salamat. Alright, thank you. Let's get ready to rumble! Tune in again next week for more episodes of The Opinionated Tito's.